Tatlong jar yung nagawa ko dun sa mga hiniwa ko ng mangga. Today, gagawa nga pala ako ng burong mangga. So, pinilian ko lang yung mangga na inuwi ng husband ko na galing sa brother-in-law ko. At ito yung mga napili ko. Ito kasi yung mga bagong pitas pa na matigas at saka talagang hilaw pa. So, maganda to kasi mas malutong siya kapag ginawa yung burong mangga. So, simple nga lang pala yung paggawa namin ng burong mangga. So, sinimot ko na lang din tong mga buto ng mangga. Kasi parang hindi ko na siya isama kapag binubuto natin. So, ito yung last na. So, titimplahan na natin itong mga na-slice ko na mangga. So, ganito karami nga pala yung nagawa. Siyempre, lalagyan muna natin siya ng asin. So, tansya-tansya lang. So, lalagyan muna siya ng 2 kutsara. At 1/2 and 1/4. So, 3/4 na asukal yung nalagay ko dyan. Gusto namin kasi matamis. Siyempre, ilalagay na natin itong slice na bawang at yung chop na bawang at saka slice na sili. At syempre, bubudburan natin siya ng paminta. So, tansyahan na lang kung gaano karaming gusto yung paminta na ilalagay. So, mapapansin nyo, yan lang yung inilagay namin at hindi namin siya lalagyan ng water. Kasi kusa nang magtutubig itong mangga na to at magiging burong mangga na siya. So, kailangan ma-well blend siya para lahat malagyan siya ng salt and sugar. Actually, before kasi ang ginagawa namin is talagang minamassage namin siya. So, nag-gloves lang kami. So, talagang pinapatunaw namin yung asukal at saka yung pinakaasin nga. But then, mas mabilis kasi kapag gaganito nyo na lang siya na imimix nyo na lahat ng ingredients. Kasi kusa naman siyang magtutubig. So, later on, makikita nyo na magtutubig yan. And then, after 2 days, or actually 1 day nga lang eh, may katas na yan at pwede nyo nang i-partner sa mga pritong ulam. At pwede nyo rin siyang patakin. At ito, after 2 minutes, napansin nyo, talagang kumatas na siya. So, yan yung pinaka-dry na nung mango. At hindi na namin siya nilagyan ng water. Siyempre, titikman na natin. So, tingnan muna natin yung mangga. Crunchy. Maasim siya at balance yung lasa ng pinakakatas niya. May tamis, may asim at saka alap. So, siyempre, ilalagay ko siya dito sa mga jar na to. Mas maganda kapag yung paglalagay nyo ng jar is yung ganito, yung babasagin. So, tatlong jar yung nagawa ko dun sa mga hiniwa ko ng mangga. And after 2 days, pwede na siyang i-consume. At talagang burong mangga na siya. So, ang sarap niyan, matamis na maasim, may konting alat, at nagdadagdag pa ng spicy, yung chili at garlic na nilagay ko. So, kung gusto nyo rin itong i-try, gumawa na rin kayo.